Lahat ay magsimula na ng ating Sunday School. Tayong lahat ay manalangin. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, salamat sa panibagong umaga na ibinigay niyo sa amin upang kami, Panginoon, ay makapag-aral, Panginoon, ng inyong pong salita. We pray na patawarin niyo kami sa aming mga kasalanan. I pray na tulungan niyo kaming maunawaan ang salita po ninyo upang kami lumago po sa inyong salita at magkaroon kami ng tamang lakad sa harapan po ninyo. We pray na tulungan niyo kami na maunawaan po ang buhay po ni Pablo upang matuto kami, Panginoon, ng mga katotohanan mula po sa inyo pong salita. In Jesus' name we pray. Amen. So, sa aming Sunday School class, sa mga teens, pinag-aaralan po namin ang buhay ni Pablo, and then that's the lesson that we have right now. Now, nagkaroon tayo ng quick review ng patungkol sa buhay ni Pablo last week. Natutunan natin yung kanyang family background, kung saan siya pinanganak, kung anong klaseng edukasyon ang kanyang nakuha, kung ano ang naging trabaho niya, kung ano ang naging profession ni Apostol Pablo. We understand na siya ay isa siyang Pariseo. Ibig sabihin, sa bahagi siya ng grupo ng Jewish religion na strikto sa paghawak ng batas ni Moses. Now, natapos tayo last week in Acts chapter 9 kung saan nagkaroon si Pablo ng persecution sa mga mananampalataya. And today, we're going to continue yung naging buhay ni Pablo pagkatapos niyang maligtas yung kanyang mga unang bahagi ng kanyang ministry at yung kanyang naging unang paglalakbay upang magtanim ng mga simbahan. Now, for the sake ng ating lesson, Mikey and Jessica, bigyan mo naman ng isang bawat row. One per row. And then, ito, one per row. Yung sa mga tigil-tigisa. May tigil-tigisa rin. Dog nyo na lang sa inyo. Lagay nyo parehas. Ron, dalawa lang sa'yo. Dun sa blue notebook po, ilagay niyo po doon sa huling bahagi ng page, yung dalawang maps na ibinigay ko po sa inyo. So doon sa mga may hawak na blue notebook, doon po sa mga may hawak na blue notebook, doon po sa mga may hawak na blue notebook, ilagay po ninyo, sino po yung wala pa nito? Diyan. Yes. Okay, yan. Mamaya na lang yung kulang. So, ngayong pag-aaral po natin, as a way na binibigyan natin ng introduction or review yung buhay ni Pablo, dadako po tayo sa umagang ito sa dalawang bahagi ng buhay ni Pablo. Yung una, pagkatapos niyang maligtas, ano yung kanyang ginawa? Pagkatapos nun, yung unang paglalakbay niya, the first missionary journey. Now, in Acts chapter 9, before we go dun sa map, in Acts chapter 9, makapapansin po natin, and by the way, yung magiging review po natin today ay napaka-quick and fast. So, dun po sa mga may study notes, pwede nyo pong i-review to sa bahay. I know it is 6 pages, medyo mahaba to. We were not able to discuss every part ng nasa study notes po natin. So, dun sa mga may study notes and you want to study it further, you can take it home at mapag-aralan nyo to further. Doon sa mga teens na walang copy nito, meron na kayo nito. So, bali, isinamarize ko lamang yung mga study notes ninyo, isinama ko dito into 6 pages. Now, natapos po tayo last week kung paano si Pablo ay isa ng rabbi, isa ng Pariseo. Natapos tayo last week kung paano si Pablo ay involved sa persecution ng mga unang simbahan. At dito in Acts chapter 9, sa Acts chapter 9 po, ito po yung pagkakataon
na si Pablo ay pupunta ng Damascus in order to further persecute yung mga mananampalatayang tumakbo sa Judea, sa Jerusalem. At alam natin in Acts chapter 9, along the way, nakaranas po ng kaligtasan si Pablo. Nakaranas po siya ng kaligtasan, na-save po si Pablo. At dito, gusto kong pansinin natin dun sa Acts chapter 9, verse 15 and 16. In Acts chapter 9, verse 15 and 16, sabi dito ng Bible, sabi ni Luke sa kanyang account sa Book of Acts, verse 15, "But the Lord said unto him," si Ananias po ang nagsasabi dito, "Go thy way, for he is a chosen vessel unto me, to bear my name before the Gentiles and kings and the children of Israel, for I will show him how great things he must suffer for my name's sake." Ang Panginoong Kristo po, kausap po niya dito si Ananias, at sabi ni Jesus Christ ng Panginoon kay Ananias, "Ananias, itong si Pablo, si Saul, siya ay pinili kong sisidlan upang dalhin ang pangalan ko sa mga Gentiles, sa mga hari at sa Israel." At dito sa Acts chapter 9, ito yung commissioning ni Pablo. Ito yung pagkakataon na naligtas na siya sa road of Damascus. Mapapansin niyo sa early part ng chapter 9. At dito, kinumission si Pablo, ano ang kanyang magiging ministry sa kanyang buhay. Yung una ay yung maging witness siya ng pangalan ng Panginoon upang madala niya ang pangalan ng Panginoon sa tatlong klaseng mga tao: Gentiles, Israelites, mga Hudyo at mga kings. Doon po sa study notes ninyo, may mga reference verse po ako kung paano na-fulfill ni Pablo na nag-bear siya ng pangalan ng Panginoon sa Gentiles, sa mga Hudyo at sa mga hari. Nandito po yung mga verses, so pwede nyo pong i-check yan. Dito gusto kong pansinin ninyo na si Pablo ay naging member ng Damascus Church. Sa Acts chapter 9, papansin po ninyo na Paul got saved. And alam natin na si Ananias in Acts chapter 9, who was the pastor of Damascus Church, of Damascus Baptist Church. Si Ananias po ang pastor ng Damascus Church for the reason na he was the spokesperson. Nung merong message ang Panginoon para sa Damascus Church, si Ananias ang kinausap ng Panginoon. So we can have a biblical assumption na si Ananias ang pastor ng Damascus Church. At dito, binigay ng Panginoon kay Ananias yung commissioning ni Pablo. Si Pablo ay na-restore yung kanyang paningin at si Pablo ay nabautismuhan. And he became the member of Damascus Church. So yun yung una nating tingnan. Si Pablo, si Paul, una siyang naging member ng Damascus Church because Ananias baptized him. At dito, doon sa map ninyo, so Paul was already saved. Doon sa map ninyo, doon sa chart on top, mapapansin ninyo po na meron dong early ministry of Paul na tumatagal ng 14 years. Ibig sabihin po, from the time that Paul got saved, bago po siya mag-missionary journey in Acts 13, meron po siyang 14 years na early ministry after he got saved. Meron siyang 14 years early ministry. Of course, tulad ng binanggit ko po sa mga Sunday school teens, this is not dogmatic timeline. Meaning, Brother RJ, bakit yung sabi ng book na ito 12 years lang? Bakit yung sabi ng book na to 15 years? So, hindi ito parang, what I'm saying is, we cannot be exactly sure kung ilang taon to. Pero meron tayong timeline based sa mga reference verse natin. You can see it in the study notes. Why we come up sa 14 years. So, for the sake na magkaroon tayo ng idea na gaano katagal yung kanyang naging early ministry, we can follow this chart. And tulad ng nabanggit ko, kung gusto niyo paniwalaan ay 13 years, wala pong problema nun. Kung 15 years, wala ding problema nun. It doesn't matter. As long as we have a good grasp kung gaano katagal nun. So, pagkatapos po niyang maligtas, meron siyang 14 years na nilaga bago siya nag-launch out ng first missionary journey.
And gusto kong pansinin ninyo, dito sa 14 years na to, nakapokus ang kanyang ministry sa Tarsus, sa province of Cilicia. So, kung babalik po kayo dun sa map, dun sa word map, probably yung map na binigay ko last week dun sa blue notebook, mapapansin nyo po sa northern part ng Cyprus, yun po yung Cilicia. Yun po yung hometown ni Apostol Pablo. Doon po naglagak si Paul ng 10 years. So, dito po sa chart na meron, doon sa map and chart na meron po kayo ng early ministry ni Pablo, mapapansin niyo po sa map, sa bandang gitna, in the middle part of the map, nakita niyo po yung lugar na Damascus. So, doon sa gitnang part ng map, mapapansin niyo po yung lugar ng Damascus. Yan po yung lugar ng Damascus kung saan ito po yung ancient and large Syrian city sa Damascus. Damascus, yan po ay bahagi ng Syrian province. At dito po ang Damascus. Now, pagkatapos pong naging member si Paul ng Damascus Church, mababasa niyo po sa Acts chapter 9 na he immediately starts preaching about Jesus in the synagogue. And it's surprising those who knew him as a persecutor of the Christians. Pagkatapos pong masig ni Paul, immediately nangaral na siya sa pangalan ng ating Panginoong Kristo. And dito, nagtaka yung mga tao, hindi ba ito yung si Saul na nagpe-persecute ng mga Christian? Pero bakit ngayon siya ay nangangaral na in the name of Jesus Christ? So nagtaka yung mga tao. At dito, according sa account ng Galatians 1:15-18, pwede niyo pong i-check yun sa bahay, after short time, he went to Arabia. Yung Arabian desert po, dito po sa map po ninyo, ito po yung arrow na mapapansin nyo, yung dotted arrow. He went to Arabia. So, Arabian desert. Probably in Arabian desert. So we can have we come up with two assumptions why Paul went to Arabia. Unang assumption natin doon, it was a preaching mission to Arabia or Mesopotamian region. So probably Paul went there to continually preach the name of the Lord Jesus Christ. The second assumption that we can assume kung bakit siya nagpunta doon, it could be the time for study and prayer in the Arabian wilderness around Mount Sinai. So, yun yung mga biblical assumption na pwede nating isipin, bakit siya nagpunta doon. Pero ang definite answer natin dyan, we don't know why. Because the Bible doesn't mention, bakit nagpunta doon si Pablo. Pero, gusto kong matandaan natin, after ng kanyang salvation sa Damascus, he preached the gospel, and then after a short time, he went to Arabia. And then after 2 years, he went back to Damascus. So, sa Damascus, Paul went back to Damascus, and he increased in more strength and compounded the Jew. Go over in Acts 9:22. Pagkatapos po niyang magpunta sa Arabia, gusto kong pansinin niyo, nung bumalik siya sa Damascus, verse 22, Acts 9:22, but Saul increased the more in strength and confounded the Jews. So mapapansin niyo dito, nagkaroon ng growth si Pablo after spending time in Damascus. So probably, nung si Pablo ay nasa Damascus, he studied the teaching of Christianity. Probably, of course, we know na nangaral din si Pablo doon. Pero what we can say is he growth in strength. And in order to compound the Jews. And dito, after he went back to Damascus, Arabia, and then he went back to Damascus, dito, nagkaroon ng tangkang pagpatay kay Pablo. Dahil he continually preached the gospel, the Jews in Damascus were confused and plotted to kill him. At according sa account ng 2 Corinthians chapter 11, which is in your study notes, you can check it sa bahay. Dito, yung bukod sa mga Jews, yung governor ng Damascus ay nagkaroon din ng tangkang pagpatay kay Pablo. So, gusto kong tandaan natin, when Paul went back to Damascus, merong threat sa kanyang buhay. That's why,
nung pagkatapos malaman ng mga disipulo, ng mga church member na Saul, gusto kang patayin ng mga Hudyo. Gusto ka ding patayin ng ating ruler. Gusto ka ding patayin ng mga taga-Damascus. Ang ginawa ng mga disipulo, iniligtas si Pablo in Acts 9, verse 24 and 25. But their laying await was known of Saul. Nabalitaan ni Pablo yung tangkang pagpatay sa kanya. And they watched the gates day and night to kill him. Then the disciple took him by night and let him down by the wall in a basket. So, iniligtas si Pablo sa pagbaba sa kanya, sa pagtakas sa kanya sa Damascus. So, that's his time sa Damascus. So, currently, dun sa ating map, para lang ma-picture out natin, ito po yung imagine niyo, ito yung Mediterranean Sea. Ito yung Cyprus, ito yung map natin. Ito po yung Damascus. So, ito yung Damascus. Paul was member of Damascus Church. And then he went back to Arabia. He went back to Damascus. Then nung nasa Damascus si Paul, merong threat, may gustong patayin siya, nangaral si Pablo, hindi nagustuhan ng mga Hudyo, hindi nagustuhan ng buong city ng Damascus, yung ruler. That's why tumakas si Pablo. Pagkatapos po niyang tumakas, he went to Jerusalem. Ito po yung Jerusalem, ito po yung Sea of Galilee, ito po yung Dead Sea, and ito po yung Jerusalem. Doon po sa map nyo, pwede nyo makikita nyo po siya dito. Pagkatapos niya pong tumakas sa pagpatay sa kanya sa Damascus, Paul traveled to Jerusalem to meet Peter. Go over in Galatians 1:18. In Galatians 1:18, ito po yung account ni Pablo na yung una niyang pagbalik sa Jerusalem after niyang ma-save. In Galatians 1:18, then after 3 years, ibig sabihin, after 3 years niyang umalis sa Jerusalem, after 3 years, I went up to Jerusalem to see Peter and abode with him 15 days. Ito po yung pagkakataon nung tumakas sa Damascus, bumalik po siya sa Jerusalem. Ang sabi ni Paul, to see Peter, upang makita niya si Pedro. At dito, Paul spent 15 days sa Jerusalem. And dito, very interesting, Paul presented himself for membership in the church at Jerusalem. Dahil alam natin, saang member si Paul? Sa Damascus Church. And then, nung hindi na siya ma-fulfill yung kanyang membership, yung kanyang duty sa Damascus Church, because of the persecution, Paul intended to join the Jerusalem church. Go over in Acts 9:26. Ginusto ni Pablo na mag-transfer ng membership in Acts 9. So Paul was a member of Damascus church. In Acts 9:26, and when Saul was come to Jerusalem, he essayed to join himself to the disciple. Ibig sabihin, sabi ni Pablo, okay, Jerusalem Church, pwede ba akong maging member ng church nyo? At dito, ang naging reaction ng church at Jerusalem? But they were all afraid of him and believed not that he was a disciple. Natakot yung Jerusalem Church. Paano nangyari na itong taong ito 3 years ago, ito yung nagpapakulong sa amin. And ngayon, gusto niyang maging member ng church. Hindi pinaniwalaan ng mga disipulo ito. At dito, mapapansin natin dito na si Barnabas. So basically, when Paul presented himself for membership, the church voted no because he was not considered to be a disciple. That's a principle there. There's a principle there in church membership na pwede nating na pattern in our time. Makikita natin doon, one of the criteria in order to be a member of a church, you need to prove yourself na ikaw ay disipulo ng Panginoon. So that's one principle that we can see here. And dito, Barnabas took him to the apostle and explained na si Pablo ay disciple ng Panginoon.
Barnabas gave a testimony na si Pablo ay nangaral sa Damascus. Nagbigay siya ng testimony paano si Pablo ay nag-bear ng pangalan ng Panginoon in Damascus. So, Barnabas helped Paul so that the disciple ng Jerusalem church ay tanggapin siya. At dito, he stayed with the disciple in Jerusalem, speaking boldly in the name of the Lord Jesus Christ. And dito, yung mga Grecian, pag sinabing Grecian, ito po yung mga Greek-speaking Jews. Mga Hudyo sila, pero nagsasalita sila na fluently ng Greek. Yung mga Hudyo na nasa Jerusalem, nakita si Pablo nangangaral in Jerusalem, gusto siyang patayin. Gusto siyang patayin. Just imagine yung case ni Pablo. Yung mga kasama niya dating mga Pariseo. Yung mga kasama niyang yung mga kasama niyang nagpe-persecute ng mga Christian. And then 3 years after, dito ngayon yung kasamahan niyo, dati kasama mo siyang nagpe-persecute sa mga Kristiyano, pero ngayon, he joined himself sa mga Christian. So, nagkaroon ng conflict doon, at dahil doon, gustong patayin si Pablo sa Jerusalem. He was in Jerusalem. What the church, the Lord warned him about the danger in Jerusalem. Pinalalahanan si Pablo ng Panginoon. Paul, merong danger ka dito sa Jerusalem. That's why the brethren, the church member in Jerusalem, brought him to Caesarea. Here's the Caesarea. Dinala siya ng mga church members sa Caesarea, and the church sent him to Tarsus. Go over in Acts 9:30. Ito po yung Caesarea sa map nyo. Ito po yung Tarsus. So in Acts 9:30, dahil sa persecution, Acts 9:30, which men the brethren knew, they brought him down to Caesarea and sent him forth to Tarsus. At dito, sa kanyang early ministry ni Pablo, 3-year-old Christian pa lamang si Pablo. Very, very young Christian pa si Pablo dito. 3-year-old siya. At dito, gusto kong pansinin ninyo, dito sa chart na meron kayo, na yung gray bar sa baba ng 14 years, mapapansin nyo na merong 10-year bar kung saan nakalabel yung lugar ng Tarsus or Cilicia or Syria. Anong ibig sabihin po nito? After po ng event na to, nung si Pablo ay pumunta na sa Tarsus, ito po yung Sicilia, region of Sicilia, and then ito po yung Syria. Ito pong region na ito, dito nag-spend si Pablo ng 10 years. Now, ang question ko po sa inyo, ito po tinanong ko sa mga teens. Wala pong record sa Bible tayong makikita. Merong ilang record, pwede tayong magkaroon tayo ng assumption. Pero ito ang question ko po sa inyo. Now, Paul, when he was in Damascus, he's preaching the name of the Lord Jesus Christ in spite of danger. When he was in Jerusalem, the same thing. He continually preached in the name of the Lord Jesus Christ. Now, question. Ano kaya ang ginawa ni Pablo for 10 years in his hometown? Nag-chill lang ba doon si Pablo and relax, enjoy the vacation? Or what do you think ang ginawa ni Pablo for 10 years? Now, ang truth is, we don't have record in the scripture. That's why this is called the 10 silent years of Paul. Nakapokus yung early ministry ni Pablo sa region ng Cilicia and Syria. Now, ang question ko, ano kaya ang ginawa dito ni Pablo? Nag-chill lang ba siya dito? Probably nagkaroon ng mga reunion sa kanyang mga kamag-anak dahil ito po yung kanyang hometown. Sa tingin nyo, ano kaya ang ginawa dito ni Pablo? And of course, we can have a biblical assumption na Paul established churches in Cilicia and Syria. Why? Go over in Acts 15. In Acts 15, dahil nung time po ng second missionary journey, fast forward,
probably 5 years after. In Acts 15:40, ang sabi dito, and he went through Syria and Cilicia, confirming the churches. Nung time ng second missionary journey, may mga churches na sa region na ito. May mga churches na. Now, guess what? Sino kaya nag-establish ng mga churches na yon? Of course, makikita nyo sa Book of Acts, wala po kayong makikita na mga apostle ay nagpunta sa region na to. And only Paul, Paul, during his silent years, he went to this region. And dung second missionary journey, may mga churches na in this region. Now, of course, we cannot dogmatically say na yes, si Pablo ang nag-establish nito because there's no record in the scriptures. So what we can just do is we can have a biblical assumption. Ano yung basis ng ating assumption? Kung si Pablo ay nangangaral in Damascus, yung si Pablo ay nangangaral sa Jerusalem, of course, we can have a good, solid biblical assumption nung siya ay nagpunta din sa Tarsus, nung 10 years niya, ganun din ang ginawa niya. Nangangaral siya, nagbaptize siya, at nag-establish siya ng mga churches. That's why, sa kanyang second and third missionary journey, lagi niyang binabalikan yung mga churches na to. So, we can have assumption na itong mga churches na to ay na-establish nung 10 silent years niya sa Tarsus or sa Cilicia. Now, fast forward, pagkatapos ng 10 years, dito po sa area nito, sa around Syria, meron pong lugar ng Antioch. Yung Antioch po, ito po na-establish sa pamamagitan po ng mga Christian from Cyprus at from Cyrene, which is in Egypt, na nag-establish po sila ng church na Antioch. And by the way, yung Antioch po, during that time, ito po ay merong around 500,000 population. And this is the third largest city in the Roman world, next to Rome and Alexandria. Just think about in our time. We can consider yung Antioch as probably New York City, or probably London, or probably California. In terms of trade and commerce, Antioch is the third largest city of the entire Roman world. It's a very, very busy city. At dito, may mga Christians from Cyprus and Cyrene, which is in Egypt, south here, na nag-establish ng church at Antioch. At yung church at Antioch, one thing na mapapansin ninyo, it is iba-iba yung kanilang nationalities. May mga from Egypt, may mga from Cyprus, may mga Hudyo. At yun ang nangyari, mababasa niyo po in Acts chapter, fast forward, in Acts chapter 11. Acts 11:19, sabi po dito ni Luke, now they which were scattered abroad upon the persecution that arose about Stephen traveled as far as Phoenice and Cyprus and Antioch, preaching the word to none but unto the Jews only. And some of them were men of Cyprus and Cyrene, which when they were come to Antioch, spake unto the Grecian, preaching the Lord Jesus Christ, and the hand of the Lord was with them, and a great number believed and turned unto the Lord. And fast forward po dito, nung nabalitaan ng Jerusalem Church, wait, may mga Christian na in Antioch. May mga Christian in Antioch. Ang ginawa ng church at Jerusalem, yung kanilang leadership, okay, padala natin si Barnabas upang tingnan kung talaga bang organized yung church at Antioch, ano yung ginagawa nila. So si Barnabas po ay bumiyahe. Barnabas is a member of the Jerusalem Church. Nasa Antioch po siya. And one thing na ginawa ni Barnabas, sinundo niya si Pablo from Tarsus. So one thing here, Barnabas knew that Paul is is serving the Lord in the region of Sicilia. So Paul didn't stop serving the Lord sa kanyang 10 years. So what happened is, pumunta si Barnabas sa Tarsus, sinundo niya si Paul, and Paul and Barnabas stayed in Antioch.
Now, ang Antioch po ay napakalaking simbahan. It is a big church. It is a big church. Paano natin malalaman na malaking simbahan to? In Acts 13:1, mapapansin nyo na maraming pastors ang church at Antioch. Ibig sabihin ng church, pagpapakita po ito na maraming elders, pagpapakita ito na napakalawak ng ministry ng church at Antioch. So malaking simbahan po ang Antioch. And dito, si Paul and Barnabas became pastors ng church at Antioch. So, Paul and Barnabas, si Paul, probably member ng Tarsus Church, Tarsus Baptist Church, we don't know. Pero, nung time na nagpunta sila sa Antioch, naging pastor po sila doon. Mapapansin nyo sa Acts 13:1. In Acts 13:1, now there were in the church that was in Antioch certain prophets and teachers, Barnabas and Simeon, that was called Niger, and Lucius of Cyrene, and Manaen, which has been brought up with Herod the Tetrarch, and Saul. Yun po yung mga elders and prophets ng church at Antioch. Sila po yung mga nasa leadership ng church at Antioch. So fast forward, we see Paul now in Antioch. And that concludes yung early ministry. Now, before that pala, habang nagsaserve na po si Paul and Barnabas sa Antioch, so they are spending time here. So probably, Paul spent probably more than 1 year sa church at Antioch. Merong event na nangyari na gusto kong tandaan ninyo dahil ito po ay napakahalaga na word event. Event na pangmalawakan na nangyayari po. Nagkaroon po ng famine sa buong Roman world. Nagkaroon po ng famine, and one of the hard-hit city is Jerusalem. Isa sa malaking naapektuhan ng taggutom nung panahon po nito, habang si Paul and Barnabas ay nasa Antioch, ay ang church at Jerusalem. And what the church at Antioch did, dahil medyo mayaman silang simbahan, marami silang member, pinadala po nila si Paul and Barnabas upang ibigay yung tulong sa church at Jerusalem. So Paul and Barnabas went here. Pagbalik po nila, isinama po ni Barnabas yung kanyang pamangkin na si John Mark, and they went back to Antioch. And that concludes yung early ministry ni Pablo. So to summary, in terms of ng mga places, early ministry ni Pablo, naligtas siya, naging member siya ng Damascus, he went to Arabia, he went back to Damascus, he went to Jerusalem, may persecution, he went to Tarsus, and he spent 10 silent years there. Pagkatapos po noon, he went to Antioch, he went to Jerusalem, and he went back to Antioch. That's total of 14 years. Imagine niyo, 14 years Christian. Yan ang na-accomplish ni Pablo. So, going tayo sa next part ng buhay ni Pablo, the first missionary journey of Paul. Of course, tulad ng nabanggit ko po, medyo mabilis yung ating pacing. Pero kung meron na yung study notes, you can check it at home. So, next map po tayo. Dun sa next map na ibinigay ko, dito po, the first missionary journey of Apostle Paul. So, ito-drawing ko po muli yung map natin dito sa board. Ito po yung Cyprus. Ito po yung Antioch, kung nasaan si Paul right now. So, ito yung map. Okay, ito po yung Mediterranean Sea. Now, gusto ko pong pansinin ninyo na ang duration po ng first missionary journey is around approximately 2 years. So mayroon na tayong idea. 14 years si Pablo na Kristiyano na. Pagkatapos po noon, he went to the first missionary journey. So around 2 years. Ang mission team po nila, composed po to ni Barnabas, ni Paul, and John Mark. So dito, meron tayong principle na makukuha. Kung paano sa ministry, sa mission work, napakalaga yung team. Team. Na grupo. O meron kang kasama. Dahil kung gagawin mo lang ng iyong sarili ang ministry,
Napakahirap po. Napakahirap. And we can see a pattern and principle here. Pero what happened is, the church at Antioch decided, let's send Paul and Barnabas. Sa pamamagitan ng leading ng Holy Spirit, you can see that in Acts 13, the church at Antioch sent Paul and Barnabas. Now dito, gusto kong pansinin ninyo, tandaan ninyo, na ang pinaka-goal ng first missionary journey is the region of Galatia. Now, dun po sa blue notebook ninyo, balik po kayo dun sa word map. Dun sa word map na meron kayo last week, na binigay ko last week. Nakita nyo po dyan yung region of Galatia. Dun sa Roman word, nung 117 AD, I think, napansin nyo po yung Galatia, dito po sa part na to, northern part. Ito po yung Cyprus, yung island. Sa northern part, napansin nyo po yung Galatia. Nakita nyo po yung Galatian province. So, gusto kong pansinin ninyo, or even in this map pala, by the way, sorry, dito po sa map na binigay ko today, papansin nyo on top, yung Galatia. Galatia. Dun sa map na binigay ko today, sa first missionary journey, nakita niyo po yung Galatia. Now, gusto ko pong tandaan ninyo, pagka narinig nyo ang early ministry ni Pablo, tandaan nyo ang Sicilia and Syria. Kasi doon naglaan si Pablo ng maraming taon upang i-establish ang churches. Early ministry, Sicilia and Syria. Pero sa first missionary journey, gusto kong tandaan ninyo na ang focus ng first missionary journey is the region of Galatia. Now, why it is important? Bakit kailangan nating matutunan yan? Now, dahil one of the books ng New Testament ay Galatians. So whenever you read the book of Galatians, it would give you context who established the churches in Galatia. And that is during the time of Paul ng first missionary journey. So, dito, gusto ko fast forward, medyo mabilis yung pacing natin dito, pero ito po yung mga nangyari. You can follow po dun sa study notes. Paul and Barnabas and John Mark ay sinend po sila ng church at Antioch. And then nagpunta po sila sa Seleucia, around here. You can see it in the map here, in the map. Yung Seleucia. Yung Seleucia po, isa po siyang port. Isa siyang daungan ng barko ng Syria. Pagkatapos po nila dito, first stop po ng kanilang journey ay sa Salamis. Now, one of the reasons bakit sila nagpunta muna ng Cyprus, ito po yung island of Cyprus. One of the reason kung bakit nagpunta sila muna ng Cyprus, dahil ito po yung hometown ni Barnabas. At dito, bago pa man sila pumunta dito, may mga churches na in Cyprus. Dito, sa Salamis, nangaral si Paul sa synagogue. Yung synagogue po, by the way, ito po yung meeting place ng mga Hudyo. Yung synagogue po, ito po yung meeting place ng mga Hudyo dahil hindi sila makapunta na sa Israel, sa Jerusalem to worship in the temple. They have the synagogue. And Paul and Barnabas went to Salamis, and in Salamis, Paul preached in the synagogue. Pagkatapos po noon, nagbiyahe po sila sa coast ng Cyprus, at nagpunta po sila sa other end ng Cyprus, which is called Paphos. Dito po, very interesting, meron pong naging event po dito. Yung pong governor ng province of Cyprus ay napakinggan po ang preaching po ni Pablo. At dito, habang nakikinig ng preaching yung proconsul, si Sergius Paulus, si Bar Jesus, yung kontrabida, ay ginudge ng Panginoon dahil si Bar Jesus, pinipigilan niya, gusto niyang pigilan si Proconsul Paulus na makinig sa preaching ni Pablo. At dahil doon, ginudge siya ng Panginoon at binigyan siya ng temporary blindness. Makikita niyo po yan sa Acts 13 verse 6 hanggang 11.
yung event ng Paphos. So dito, pwede nyo tatandaan, synagogue, dito, the proconsul, yung governor ng Cyprus. And pagkatapos po nila dito, they traveled sa isang lugar ng Pamphylia, which is called Perga. Perga. Now, gusto kong tandaan ninyo dito, one event na nangyari sa Perga, John Mark left them. Iniwan sila ni John Mark. Si John Mark ay nagbiyahe na papuntang Jerusalem. So John Mark, Perga. Now, ang pinaka-goal po nila dito, tulad na nabanggit ko, ay yung region of Galatia. Kaya pagkatapos po ni Paul and Barnabas, dalawa na lamang sila, they went to Antioch in Pisidia. By the way, sabay sa Roman word po, nung panahon po ni Pablo, marami pong lugar na ang pangalan ay Antioch. Katulad ng ating panahon. Pag sinabi kong, magkita tayo sa San Juan. Ano bang tinutukoy mo, Brother RJ, San Juan? San Juan ba sa norte? San Juan sa Batangas? O San Juan dito sa Manila? So there are many San Juan place in our town, in our time right now. And the same thing, yung Antioch, ito po yung tinatawag na Antioch in Syria. Antioch, Syria. Pero yung in Galatia, Antioch in Pisidia. Antioch in Pisidia. Dito po, Paul and Barnabas arrived in Antioch in Pisidia. And dito, they went to the synagogue. At dito, si Luke in Acts 13 recorded a preaching from Apostle Paul, which is very interesting and very equipped. Sa Acts 13, mapapansin nyo, you can study it, kung paano ginamit ni Paul sa kanyang pangangaral in Antioch in Pisidia, paano niya ginamit yung batas, the Old Testament, to present the gospel. Paano niya ginamit yung batas in order to present the Lord Jesus Christ. Very interesting. Pwede niyo po siyang makita in Acts 13. In Acts 13. And dito, what happened is, bigyan ko lang kayo ng summary, may mga Hudyo na tumanggap sa Panginoon. May mga Hudyo din na pinersecute si Pablo. May mga Hudyo, may mga Gentiles na nasave. Pero dahil sa persecution, dito sa Antioch in Pisidia, may mga taong naligtas at may mga taong nag-reject. May mga taong naligtas, may mga taong nag-reject. At dun sa mga nag-reject, especially yung mga Hudyo, persecuted Apostle Paul and Barnabas. So what happened is, dahil may persecution, hindi na sila makapag-stay doon. Dahil sa persecution, he went to Iconium around here. Iconium, which is in Galatia. And ganun din ang ginawa po dito ni Pablo, of course, ganun din, same way. Dito po si Pablo nangaral sa synagogue. Dito si Pablo nagpakita ng mga sign and wonders, yung mga sign and wonders ng pagiging apostle in Iconium. At dito nagstay ng matagal si Paul and Barnabas. We don't know kung gaano katagal, pero sabi ni Luke, matagal na panahon sila nag-stay dito. And dito, katulad ng na-experience nila sa Antioch, may mga na-save at may mga nag-reject. At yung mga nag-reject, pinersecute si Pablo. That's why tumakbo uli sila sa lugar ng Lystra. Ito po yung Antioch, ito po yung Iconium, ito po yung Lystra. I'm sorry, dito pala po yung Lystra. Medyo baba siya, Lystra. At dito sa Lystra, dahil sa persecution sa Iconium, tumakbo po sila sa Lystra. Dito mapapansin natin sa Acts 14 na in Acts 14 meron pong pinagaling dito si Pablo, bahagi ng kanyang apostolic sign. Dito, nung nakita ng mga tao yung miracle ng pagpapagaling ni Pablo sa isang pilay at lumpo na tao, yung mga tao gustong i-worship si Paul and Barnabas. At ito yung nagpapakita kung gaano ang idolatry ng mga taga-Lystra. Nung nakita nila ang milagro ni Pablo, sambahin natin si Paul and Barnabas. And dito,
Paul preached against their idolatry sa Lystra. And the same thing, same story, may mga na-save, may mga nag-reject. Dahil sa rejection nila, tumakbo po sina Paul and Barnabas sa lugar po ng Derbe. And dito sa Derbe, nangaral din si Pablo, meron pa rin persecution. At dito, sa kanilang sa kanilang pag-i-stay dito, gusto kong pansinin ninyo na dito po sa part na ito, sa Galatia, sa Antioch, Iconium, Lystra, and Derbe, dito po naranasan ni Pablo ang pinaka-worst na persecution na naranasan niya in his life. Go over in 2 Corinthians 11. In 2 Corinthians 11, may request na basahin po natin yung 23 hanggang 27. 23 hanggang 27. Right? Nandiyan na po kayo? Ready? Read. 2 Corinthians 11, 23 to 27. Ready? Read. Are they ministers of Christ? I speak as a fool. I am more in labors, more abundant, in stripes above measure, in prisons more frequent, in deaths oft. Of the Jews 5 times received, I 40 stripes save one. Thrice was I beaten with rods, once was I stoned, thrice I suffered shipwreck, a night and a day I have been in the deep. In journey often, in perils of waters, in perils of robbers, in perils by my own countrymen, in perils by heathen, in perils in the city, in perils by the Wilderness, in the perils in the sea, in perils among false brethren, in weariness and painfulness, in watchings often, in hunger and thirst, in fasting often, in cold and nakedness. So salamat po. Ito po yung testimony ni Paul sa mga taga-Corinthians. Ano yung klaseng ministry ang meron siya? At alam niyo po ba na itong mga testimony ni Paul ng persecution and suffering na naranasan niya, majority of this happened sa region po na ito. And in fact, nung si Paul ay nasa Lystra, pinagbabato po si Pablo na probably 50-50 na si Pablo. Akala ng mga tao, patay na yan, iwanan na natin yan. Dahil sa tindi ng pagbabato kay Pablo. And that's the worst part ng buhay ni Pablo he experienced in the region of Galatia. Dahil may mga nag-reject, may mga tumanggap. Pero the good thing here is, may mga churches po na na-establish dito. Tulad, naalala nyo kanina, may mga nag-receive ng preaching ni Pablo, may mga nag-reject. Yung mga nag-reject, sila yung nag-persecute kay Pablo. Pero yung mga tumanggap at na-save, na-establish po yung mga churches sa mga syudad na ito. There is a church in Derbe. There's a church in Lystra. There's a church in Iconium, and there's a church in Antioch. Now, pag binabasa niyo po yung Book of Galatians, ito po yung sinulatan ni Pablo, yung mga churches in this region. So yan po ang magbibigay sa atin ng context. Bakit ganun na lamang yung intense ng sulat ni Pablo in the Galatia? Kasi si Pablo mismo yung nag-establish ng mga churches sa Galatia. So, that's one of the context, one of the thing na matututunan natin dito. Now, ang nangyari po, yung kanilang route pabalik, Derbe, nasa Derbe po sila, bumalik po sila ng Lystra, bumalik po sila ng Iconium, bumalik po sila ng Antioch, bumalik po sila dito sa region ng Pamphylia, nangaral si Pablo dito, and then they went back to Antioch, and it concluded yung first missionary journey. Pagkatapos po nito, merong naging event and issue sa Acts chapter 15, yung pong tinatawag na Judaic heresy in Acts 15. Ano po ang summary po nito? Ang Judaic heresy, pinipilit po ng mga Hudyo, ng ilang Hudyo, na ang mga Gentiles ay sundin ang batas ni Moses in order for them to get saved.
And dito sa Acts 15, they clarified it in Jerusalem. And the apostles, especially James, the pastor of Jerusalem church, said, no. The Gentiles don't need to follow the law in order for them to get saved. And then they went back to Antioch. Now, as we conclude yung buhay ni Pablo, yung first missionary journey, gusto kong pansinin ninyo ang pattern ng ministry ni Pablo. So that sa ating time, pwede natin itong maging pattern as well. Ang naging pattern ni Pablo, una, he witnessed to the Jews yung kanyang mga kababayan. Pangalawa, when yung kanyang mga kababayan, yung mga Hudyo, reject him, he turned to the Gentiles. That is the tactic of Apostle Paul sa kanyang ministry. Una niya, sa bawat lugar na pupuntahan niya, una niyang pinupuntahan yung mga kababayan niya. At yung mga kababayan niya, pag nireject siya, babaling yung attention niya sa mga Gentiles. Kaya sabi ni Paul in Romans 1:16, naalala niyo yung verse na Romans 1:16, the gospel is the power of God unto salvation to the Jew first and also to the Greek. Ibig sabihin, attention ni Pablo, una sa mga Hudyo, pero sa mga Gentiles din. Dito, one thing na gusto kong pansinin ninyo sa pattern ni Pablo, this is one thing na gusto kong tandaan ninyo. Pagkatapos pong na mangaral ni Pablo at may mga na-save, guess what kung anong ginawa ni Pablo? Paul baptized the believers. Go over in Galatians 3:27. Sa kanyang first missionary journey, hindi lang siya nangaral. One thing na ginawa ni Pablo, he baptized them. In Galatians 3:27, for as many of you as have been baptized into Christ, have put on Christ. Now, guess what? Sino kaya nagbaptize sa mga taga-Galatian members? Of course, it was Apostle Paul. Pagkatapos magbaptize ni Apostle Paul, guess what? Kung anong sunod niyang gagawin? Pagkatapos niya mag-preach at mayroong mga na-save, he baptizes them. At pagkatapos i-baptize, he organized them, the baptized believers, into a local church. That's why may mga churches in this region. And that's the pattern ng cycle ng ministry ni Pablo. Preaching, may na-save, baptize, organize the church. And of course, bahagi ng pattern ni Pablo, may mga nag-reject, may mga suffering na naranasan si Pablo. And that's the first missionary journey ni Pablo. Na tulad ng nabanggit ko po sa inyo, medyo mabilis yung pacing natin dahil ito i-review lamang po. Ito po i-review lamang. Next week, we're going to study the second missionary journey of Apostle Paul in detail. So, meron po kayong question. Do you have any question with regards sa first missionary journey, early ministry ni Pablo? So, tandaan nyo lang, early ministry, 14 years. Early ministry, nakatutok siya sa region ng Cilicia and Syria. At may mga churches na na-establish doon because of Apostle Paul. That's our assumption. First missionary journey, around 2 years, region of Galatia. So, imagine niyo si Pablo ay ginamit ng Panginoon upang matayo yung mga simbahan sa Cilicia, sa Syria, and even in Galatia. Second missionary journey naman, nakapokus naman ang ministry ni Paul sa Macedonia and Achaia, which is other province of the Roman world. So, any question? Do you have any question? So, kung wala na, tayo po lahat ay manalangin as we close. Ama namin Diyos, salamat sa aming pong pag-aaral. Salamat po sa buhay ni Pablo. Salamat, Ama, sa katotohanan na aming pong natutunan sa umagang ito. Pinupuri namin kayo. In Jesus' name we pray, Amen.